Magandang umaga po, brothers and sisters. So bago tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ko na yung mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami lalo-lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po aming Ama na inalala niyo po kami bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil po sa inyong napakalaking habag at pag-ibig sa amin, hindi po nagdalawang isip ang Panginoong Jesucristo para po iligtas kami, para malinis ang lahat namin mga kasalanan, para po makasama po namin kayo magpakailanman dyan sa inyong kaharian. Dahil po sa biyaya po na ito ay nagkaroon po kami ng katiyakan na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Salamat po aming Ama na pagkatapos po namin maligtas ay patuloy po ninyo kaming ginabayan upang makapanatili sa church at makapakinig ng iyong salita para sa ikalalakas po namin. Ngayong araw po magkakaroon po kami ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya humingi po kami ng tulong sa Espiritu Santo na pagkalooban po kami ng karunungan at higit pang pagkaunawa at pagkakilala po sa iyo upang magkaroon po kami ng higit pang biyaya at kalakasan at pagtitiwala sa inyong makapangyarihang kamay. Aming Ama, dalangin po namin na kahit kami ay mahina pa, kahit kami marami pa rin kakulangan at marami pa rin mga bagay na hindi pa nagagawa, ngunit patuloy po ninyo kaming akayin, patuloy niyo po kaming gabayan, at patuloy niyo po kaming turuan sa pamamagitan po ng patnubay ng Espiritu Santo at ng iyong salita. Ngayon naming Ama, naway panghawakan niyo po yung aming puso at nawa ito po ay makatanggap ng higit pang biyaya at kalakasan spiritually. Ganun din dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo po sila at gabayan. Naway tulungan niyo rin po sila na makapaganda ng kanilang puso. Ganun din, maaaring may mga kapatiran pa rin na nakakaranas po ng mga kahirapan, mga pagdurusa at mga pag-uusig sa kanilang pisikal at ganun din sa kanilang espiritu. Patuloy niyo po silang akayin, patuloy niyo po silang aliwin naming Ama sa pamamagitan po ng inyong mahabaging mga kamay. Naway tulungan niyo po sila upang mapagtagumpayan po nila ang mga pagsubok po na ito at higit na magtiwala lamang po sa iyo. Sa oras po na ito aming Ama, sa pasimula hanggang sa pagtatapos, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin muli sa ating mga Biblia sa Lucas chapter 21. Tutuloy po natin yung ating part 2 sa lessons po na napag-aralan po natin last time sa Lucas chapter 21. Babasahin natin ulit sa Lucas chapter 21, verse 34 to 36. Sa Lucas chapter 21, verse 34 to 36, babasahin natin ulit ng sabay-sabay po ito. Kung nakita na, babasahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumo na ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bihag, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon, na nalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos, nagiging maayos na yung panahon po natin. Pero alam natin na syempre, dahil sa tandaan ng katapusan ng panahon, yung mga pag-ulan, yung mga sakuna, regular na pong mangyayari ito at mas patindi ng patindi para sa atin. Pero kahit na ganun, sinasabi sa atin ng Diyos na maging handa tayo palagi. Hindi tayo dapat matakot. Yes, physically nakakatakot talaga siya para sa ibang tao. Pero sa pamamagitan din nito, may evaluate natin yung ating sarili at dito natin makita na tinutupad talaga ng Diyos yung kanyang pangako. Yung kanyang salita dito po sa Biblia, kung paano niya sinabi ito sa pamamagitan ng mga propeta noong unang panahon, ngayon nangyayari. At higit sa lahat, syempre, yung pagdating ng Panginoon ay talagang napakalapit na. Kaya sinasabi sa atin na mag-ingat tayo at maghanda bago siya dumating. Kaya dito sa Lucas chapter 21, tutuloy po natin yung ating pag-aaral. So last time, napag-aralan po natin ito. So isinalisay ni Jesus, ito yung mga tanda ng katapusan ng panahon bago siya dumating.
Gaya na sinabi sa Mateo, sa Marcos, at syempre dito po sa Lucas. Sinasabi ni Jesus na sa mga alagad na kapag natapos ko na yung aking tungkulin, ay aakit ako sa langit. At babalik ako muli sa ikalawang pagkakataon. At pagkatapos niyang sabihin sa kanila yung mga talinhaga ng puno ng igos, sinabi niya sa mga alagad yung verse na binasa natin, na kailangan nilang maging handa, mag-ingat sa kanilang sarili, dahil darating yung panahon na yung mga tao ay magtutuon sa mga bagay na pisikal sa halip ng mga bagay na espiritual. Nangyayari po ba ito o hindi? Nangyayari. Kaya nga, kung makikita lang natin sa mga tao sa paligid po natin, ganito po yung ginagawa po nila. So, akala nila na habang tumatagal yung panahon, mas dapat silang maging ready o prepared para sa mga physical na bagay. Pero napapalampas nila o namimiss nila yung isang napakahalagang bagay, which is yung paghahanda para sa kabilang buhay sa espiritu. Pero ngayon, sinasabi nito sa atin na oo, tayo rin ay makakaranas ng iba't ibang mga kahirapan habang naghihintay kay Jesus. Pero, sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat tayo at maging handa. Ngayon, yung panahon po natin ngayon ay mas patindi ng patindi na yung mga tao ay nakafocus lang para sa kanilang katawan sa halip na sa kanilang espiritu. Sinasabi ni Jesus sa mga alagad na pati rin ngayon na makikita natin yung mga sa ating mga mata na patindi ng patindi yung tanda ng katapusan ng panahon. So yung recently lang, di ba, nakita po natin sa mga balita, kung aware po kayo, napakatitindi ng lakas ng lindol na nangyayari sa panahon po natin ngayon. Hindi lang basta lindol talagang dilubyo, yung nangyayari po sa kanila. Talagang kung sino po yung tinatamaan ay talaga pong nakakaawa. Pero syempre, hindi lang po ito nakakaawa para sa kanila. Ito rin ay isang warning para sa atin na dapat tayo mag-ingat at dapat tayo maging handa dahil talagang dadating yung time na si Jesus ay bababa na. So, ito yung magiging paksa natin para sa araw po na ito. So, last time, napag-aralan po natin yung tungkol sa mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. So, gaya po ng napag-aralan po natin, binag-iingat tayo ng Diyos, yes, sa ating sarili, sa ating puso. Dahil yung ating puso, dito po yung channel na makakakilos tayo kung ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Yung katawan natin, yes, given yan. Tama po ba? Pero base sa nilalaman ng ating puso, pwede natin gamitin yung katawan na yan para sa kalooban ng Diyos o para hindi. Naintindihan po. Yung katawan, given na yan at hindi na natin yan mababago, mahina, kulang at hindi pa rin tayo sapat sa harapan ng Diyos. Pero sa puso natin, kailangan po natin mag-decide. Hindi lang po ito basta desisyon na short term lang. Alam niyo po yung short term? Yung short term, pag natapos mo yun sa period na yun, maaaring iba na naman yung maging focus mo. Maaaring iba na naman yung maging goal mo. Tama po ba? Pero yung pag-iingat sa sarili, ito po ay long-term goal. Habang nanghihintay tayo sa Diyos, habang hinihintay natin yung ikalawa niyang pagdating, kailangan natin ingatan yung ating sarili. Kung paano tayo nag-iingat sa physical araw-araw, kailangan natin ingatan yung ating puso spiritually. Kaya kailangan po natin ingatan yung ating Christian life. Naintindihan po. Yung ating Christian life, dito po madedetermine kung tayo ba gumagawa para sa kalooban ng Diyos o hindi. Kaya kung ginagawa natin ng tapat yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, yes, hindi tayo mapapahiya kapag dumating na si Jesus. Pero yun nga, sa kabilang banda, kung hindi naman natin ginagawa ng maayos at tapat yung ating Christian life, kapag dumating si Jesus, sigurado may pagsaway. Naintindihan po. Kaya naman kailangan po natin mag-ingat. Yung ating pag-iingat, yes, hindi po ito occasionally. Naintindihan po. Sinasabi sa atin ng Biblia na mangyayari lahat ng bagay na ito na yung mga tao magugumon sa kanilang puso ng katakawan, kalasingan, alalahanin, ukol sa buhay na ito. Tayo po ba exempted dito? Hindi po. Dahil tayo ay nandito sa sanlibutan, sinasabi ni Jesus, sa atin, lalo na ng mga naligtas, mag-ingat tayo. Naintindihan po. Na sabi nga dyan, baka magumon. So may possibility. Tama po ba? Kahit mismong si Jesus, sinasabi niya sa mga alagad na, oo, sumusunod kayo sa akin. Oo, kayo ay mga alagad ko. Pero, kailangan yung ingatan yung inyong sarili. Sinasabi niya rin niya sa atin ito. Kahit na tayo ay naligtas, oo, hindi mawawala yung ating kaligtasan. Hindi mawawala yung pangako ng Diyos ng kaharian dun sa langit. Pero, habang nandito pa tayo sa mundong ito, sinasabi niya sa atin, mag-ingat kayo.
Naintindihan po. Bakit niya sinasabi na mag-ingat tayo? Kasi maraming mga bagay o mga sitwasyon o kahit na mismo yung ating mga pagnanasa ay lalabas eventually habang tayo po ay namumuhay dito sa mundong ito. Kaya kailangan po natin mag-ingat. So, una, kaya po ng last time na pag-aralan po natin, pinag-iingat tayo dahil ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Dahil mahalaga para sa Diyos yung ating identity. Tayo po yung kanyang mga anak. Kung paano po ninyo iniingatan o sinasabihan o ina-advisean yung inyong mga anak na anak, ingat ka. Ganon din sa atin yung Diyos. Dahil nga, mahalaga tayo para sa Diyos bilang kanyang mga anak spiritually. Pinag-iingat tayo habang nandito tayo sa mundong ito na, yun nga, baka magumon yung ating puso sa katakawan, kalasingan, at sa mga alalahin ukol sa buhay na ito. Napaka-crucial po nito. Naintindihan po. Kaya, ang apat na bagay po na ito ay dapat po natin pakaingatan. Una, magumon yung ating puso. Ibig sabihin, magpakasasa. Mag-indulge o mag-self-indulgence sa puso natin. Na, may pagnanasa naman tayo. Dahil nandito pa tayo sa sinful nature. Pero yung sundutin yan at yung pakainin yan at yun na lang yung pagtuunan, doon po tayo dapat na mag-ingat. Kaya sinabi, sa katawan, sa kalasingan, sa mga alalahanin sa buhay, sinasabi niya na mag-ingat tayo na baka mag-focus na lang tayo dyan sa mga bagay na yan sa halip na mga bagay na espiritual. Sinasabi ito ng Diyos na darating ito sa lahat ng nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kahit na tayo naligtas, pwede pa dumating sa ating puso yung ganito. Kaya sinasabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Dahil kahit na tayo naligtas, yung ating puso ay pwedeng pabago-bago, pwedeng magbago. Yes, yung ating posisyon sa harapan ng Diyos, hindi na po yan magbabago. Pero yung ating kondisyon bilang makasalanan ay hanggang ngayon nandito pa rin. Hanggang sa dumating ang Panginoon, hanggang sa dumating rin yung araw ng ating kamatayan, yung ating sinful nature ay nandito pa rin at kailangan natin ito paglabanan ng tuloy-tuloy kasama yung Diyos. Naintindihan po. Opo, hindi po tayo mag-isang lumalaban sa ating sinful nature. Nandito po yung Espiritu Santo, nagbibigay sa atin ng spiritual strength para gubgabayan tayo at para mapagtagumpayan po natin yung mga lumalabas na mga pagnanasa at yung mga na-encounter natin na pagnanasa. Tignan po natin ito. Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4, verse 15. Hebreo chapter 4, verse 15. Babasahin pa natin ng sabay-sabay kapag nakita na po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinahan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Kaya may walang kasalanan. Si Jesus yung pinakapunong pari na binabanggit po dito. Bakit siya marunong makiramay? Bakit niya tayo dinadamayan dun sa mga struggle po natin? Kasi siya mismo ay nakaranas din ng struggle habang nandito siya. Kaya nga, siya yung nag-a-advise sa atin na ingatan natin yung ating sarili. Dahil siya mismo yung naka-experience na sinubok siya ni Satanas, yung kanyang bayang pinili, tinatanggihan siya, at yung mga tao sa paligid niya, gusto siyang patayin. Naranasan pa rin ni Jesus yun. Pero ganun pa man, ginabayan siya ng Espiritu Santo, ginabayan siya ng Diyos, para hindi siya panghinaan ng loob at hanggang sa matapos niya yung kanyang tungkulin para sa kaligtasan para sa atin. Kaya nga, magagawa niya tayong tulungan, gabayan, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Naintindihan po. Isa pa po, tingnan po natin ito. Awit 121. Napaganda rin po itong number 121 sa awit. Verse 1 to 8 lang po ito. Pwede nyo po itong basahin ng paulit-ulit para ma-remind tayo palagi kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Awit 121. Basahin po natin. Basahin po muna natin yung verse 1 hanggang 2. Awit 121, verse 1 hanggang 2. Basahin po na natin. 3, 2, 1. Ang aking mga mata ay
sa burol aking ititingin. At aking saklolo ay saan ba manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Sabi dito, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo saan manggagaling? Alam niyo po yung word na saklolo? Help. Magdaing. Tulong. Kaya, sino yung mga tao na humihingi ng saklolo? Yung nasa maayos ba na sitwasyon? Yung nasa mabuti bang kalagayan? Hindi. Yung mga nasa kahirapan. Yung mga nasa pag-uusig, yung mga nasa may hirap na sitwasyon. Naintindihan po. Sila yung humihingi ng tulong at sumasaklolo sila. Tulong, tulong. Parang tayo nung time na napakinggan natin yung 4th session. Doon natin naunawaan na tayo po ay walang magagawa para iligtas yung ating sarili. Tama po ba? Kaya nga, nagpakumbaba yung ating puso. Tinulungan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba at humingi tayo ng tulong. Diyos, tulungan mo ako para maligtas. Yun po yung isang saklolo. Paghingi ng saklolo ng isang makasalanan. Naintindihan po. Pero pagkatapos nating maligtas, yes, tinulungan tayo ng Diyos mula dun sa mahirap na kalagayan natin, spiritually, dahil nga mapupunta tayo sa impyerno, tinulungan niya tayo. Yung saklolo natin galing sa Kanya. Tama? Pero naputol na ba yung paghingi natin ng saklolo? Eventually, habang pagkatapos ating maligtas? Hindi. Palagi pa rin tayong humingi ng saklolo sa Diyos. Bakit? Itong buhay na ito ay napakabigat para sa atin. Yung buhay natin, kahit na yung mga tao sa paligid natin, nagbibigay ng kabigatan para sa atin. Yung sitwasyon, itong mundo na ito, at syempre, yung mga pakana ni Satanas, yun yung nagpe-press down sa atin para bumagsak tayo sa mundong ito. Kaya nga, yes, humihingi tayo ng saklolo. Humingi po ba kayo ng saklolo? O inisip nyo na, kaya ko naman to. Napagdaanan ko na to eh. Di. Yung paghingi ng saklolo, dito po natin makikita na wala talaga tayong magagawa para ma-survive yung buhay natin dito sa mundong ito. Naintindihan po. Kaya kung hindi ka na humingi ng saklolo sa Diyos, baka kaya mo na. Baka nagawa mo ng mag-manage na para makasurvive ka ng sarili mo. Pero, kung ikaw ay isang tao na nakadepend sa Diyos, palagi kang hihingi ng saklolo. Ngayon, sabi dito, saan galing yung saklolo natin? Sa verse 2, sinabi, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon. Hindi sa ibang tao, hindi sa material na bagay, hindi sa pinansyal, kundi yung saklolo ng mga naligtas ay tanging sa Panginoon lang. Naintindihan po. Kasi siya yung source o siya yung sagot sa lahat ng mga kabigatan natin. Tama po ba? Pero yun nga, minsan, kahit na alam natin na yung Diyos yung saklolo natin, nababagabag tayo. Nababagabag yung puso natin. Teka lang, para ang tagal naman ng sagot ng Diyos. Bakit napakabagal? Sumasaklolo na ako, nalulunod na ako sa problema ko. Bakit ganito? Wala pa rin nangyayari. Kapag ganun po, ano pong kadalasang ginagawa natin? Minsan, dumadating tayo sa point na parang ang tagal eh. Hindi ko na mahintay. Kaya, gagawa na lang ng ibang paraan. So, ano mangyayari? Yung saklolo mo, galing pa rin ba sa Diyos o galing na sa'yo? So, magiging galing na sa'yo. Yes, masusolusyonan mo. Meron tayong mga idea, meron tayong mga diskarte para mapagtagumpayan yung problema natin dito sa mundong ito. Tama po ba? Pero yun nga, kailan natin ibalik yung puso natin? Na yung aking saklolo sa akin, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon. Na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi ibig sabihin na siya lang yung creator God. Ibig sabihin, siya rin yung nagmamanage sa lahat. Yung problema niya, yung problema natin, alam ba ng Diyos o hindi? Alam. Kung paano niyang nilikha yung buong mundo, yung langit at lupa, alam niya yung lahat ng mga bagay dito sa mundo. Yung maliit pa nga, nakahirapan natin, hindi niya kayang tulungan. Kayang-kaya niya, pero ang problema sa atin, ayun, hinahanap natin sa ibang tao, sitwasyon, at kahit na minsan pinansyal, yung saklolo ng Diyos. Naintindihan po. Sasabihin natin kapag
na na-survive natin, bihira na maging mapagpasalamat. Bakit? Kasi gumawa ka ng sarili mo eh. Kaya hanggang sa maipon yung mga ganyang klaseng diskarte natin, isipin na lang natin, kaya ko naman. Kahit na hindi ako tulungan ng Diyos, siguro masosurvive ko naman. Kapag ganun, ayun, doon na magsisimula na hindi natin naiingatan yung ating puso. Naintindihan po. Pero yung Diyos, siya ay tapat. Naingatan, gabayan, at tulungan tayo sa ating sitwasyon. Hindi pa rin nagbabago yung Diyos na nasa Old Testament. Siya pa rin yung nasa panahon natin ngayon. Kaya nga, basahin natin. Verse 3 hanggang 5. Basahin natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Hindi niya pahihintulutan ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siya nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim sa iyong hanay. Sabi dito, hindi niya pahihintulutan ng paamoy madulas. Siya nag-iingat sa iyo siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Ito po'y pangako. Alam niyo po kung para kanino? Para sa mga tao na yung saklolo nila ay tanging sa Panginoon. Pero kung yung saklolo mo ay galing sa iba, o sa iyo, o sa ibang sitwasyon, maaaring yung paa mo madulas. Maaaring yung sarili mo malagay sa alanganin. Naintindihan po. Para dun sa mga tao na yung puso nila ay nasa Panginoon, yung saklolo nila ay tanging sa Panginoon, hindi sa kanilang sarili, hindi sa ibang sitwasyon. Ito yung pangako ng Diyos, hindi niya hahayaan na yung mga paa mo ay madulas, siya ay nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Yung sabi dito, ang Panginoon ay yung tagapag-ingat, ang Panginoon ay lilim sa iyong kanan. Kaya check natin. Yes, maganda po ito, napanghawakan na pangako. Pero check muna natin, ako ba? Yung saklolo ko galing sa Panginoon o galing sa sarili ko pa rin? Kaya kailangan po natin suriin palagi yung ating sarili. Ngayon, sabi dito sa verse 6 hanggang 8, basahin natin, tuloy natin, 3 to 1. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, di ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas, ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Hindi ibig sabihin na bahala na lang yung Diyos. Diyos, ikaw na bahala. Total, ikaw naman nag-iingat sa akin. Kahit na pumunta ako sa mga alanganin lugar, ay niwala ako talaga, naiingatan mo ako. Hindi po ganun to. Naintindihan po. Nais ng Diyos na sabihin sa atin na oo, siya yung nag-iingat sa atin. Pero hindi ibig sabihin na magpapatuloy lang tayo doon sa mga alanganin na sitwasyon o doon sa mga sitwasyon o lugar na tayo po yung magkakasala. Naintindihan? Parang ganito lang yan. Nagpe-pray ka, Diyos, tulungan mo ako, ingatan mo ako. Pupunta ako sa birthday ng mga kaibigan ko. May mga inuman doon, pero naniniwala ako na iingatan mo ako. Ano yung pag-iingat ng Diyos? Nasaan yung pag-iingat niya? Nasaan? Yung wisdom na huwag ka nang pumunta kung alanganin. Naintindihan po. Dahil dun sa sitwasyon na yun, oo, nandun ka. Nandun yung pag-iingat ng Diyos, pero most likely, ano pong mangyayari? Mahuhulog at mahuhulog ka pa rin. Tapos pag uwi mo, anong iisipin mo? Bakit ganun? Exactly. Sana hindi nila ako pumunta. Bakit pa kasi ako nandun eh? Sinabi na sa atin ng Diyos na ingatan mo yung sarili mo. Naintindihan po. Kaya, oo, may pag-iingit yung Diyos. Pero inuutosan niya tayo, ingatan mo rin yung sarili mo. Nandito yung pag-iingat ko, tutulungan kita. Pero dapat mo, ikaw magtiwala sa akin. Naintindihan po. Kaya, kahit na nandito tayo sa mundong ito, oo, nandito yung pag-iingat ng Diyos. Pero kailangan din natin ingatan yung ating sarili. Naintindihan po. Huwag natin nilagay yung ating sarili dun sa mga sitwasyon na alanganin. At hindi naman tayo sigurado. Naintindihan po. Kaya, hindi pwedeng basta-basta lang tayong sugod ng sugod. Diba merong kasabihan na, tuloy lang, don't give up. Pero sa mga sitwasyon na kailangan natin tignan muna yung kalagayan bago tayo gumawa ng anumang actions, is mahalaga rin po ito.
Naintindihan po. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos na, oo, nandito yung pag-iingat ko sa iyo. Iingatan kita kahit na yung paglabas at pagpasok ay iingatan kita mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula nung tayo ay naligtas, hanggang sa tayo po ay mamatay, hanggang sa dumating ng Diyos, iingatan niya tayo. Pero sinasabi niya sa atin, mag-ingat ka din. Naintindihan po. Oo, ingatan tayo ng Diyos. Ngunit kailangan din natin ingatan yung ating sarili mula sa pagnanasa at kasalanan. Hindi tayo exempted sa utos na ito. Lahat tayo ay inuutusan ng Diyos na mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Sinasabi niya ito sa mga alagad noong unang panahon nung nakikinig sila. Mararanasan ng mga tao. Kahit na kayo, mararanasan nyo. Pero ingatan nyo yung sarili po ninyo. Kaya sinasabi sa atin na mag-ingat tayo. Yes, physically and spiritually. Naintindihan? Isa pang bagay na dapat natin pakaingatan. Habang tayo nagpapatuloy sa ating Christian life, ingatan din natin yung ating puso na huwag lumamig. Habang tayo tumatagal sa ating Christian life, dumadating tayo sa paulit-ulit na gawain. Parang routine work. Alam niyo po yung routine work? Halimbawa, ngayong week, gagawin natin yung Wednesday, tapos Sunday. Next week, ganun ulit yung gagawin natin. Tama? Nagbago po ba? Kapag paulit-ulit natin ginagawa yung isang bagay, nagiging familiar na lang tayo. Naintindihan po. Ngayon, kapag naging familiar na tayo dun sa gawain na ginagawa natin sa Christian life natin, yes, yung puso natin, nawawala yung alab, nawawala yung init. Kaya kailangan natin ingatan yung ating puso. Habang tumatagal tayo sa Christian life natin, oo, marami tayong na-experience ng mga biyaya at the same time, siyempre kahirapan. Pero pakaingatan natin yung ating puso. Lalo na kapag matagal ka na sa church. So, kung tumatagal ka sa church, mabuti, maganda. Pero kailangan mo ingatan yung puso mo. Kasi eventually, yan ay pwedeng lumamig. Yan ay pwedeng lumiit. Nawawala na yung excitement pagpunta ng church. Nawawala na excitement pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawawala na excitement na dumating o pumunta sa fellowship at nawawala na excitement na mag-evangelize. Kaya kailangan po natin ingatan yung ating sarili. Naintindihan po. Hindi lang po ito para sa mga matatagal na, pati na rin po sa mga baguhan. Kailangan nyo po ingatan yung inyong sarili. Naintindihan po. Yun, evaluate mo. Kanina, pagpunta ko dito, excited ba ako? Or, nagiging routine work na lang sa akin? Ay, Sunday. Punta ako sa church. May sermon nga pala. Para hindi ako ma-message, punta na lang ako. Kung magiging routine work na lang para sa iyo ito, kailangan mo ingatan yung sarili mo kasi hindi mo na doon makukuha yung biyaya. Kung wala ka ng pagnanais na pumunta, wala ka ng pagnanais na magbasa, wala ka ng pagnanais na mag-aral ng salita ng Diyos at makapag-fellowship sa brothers and sisters, ingatan mo yung puso mo. Intindihan po. Dahil pwede yung lumamig. Kahit sa inyo po, di ba sa umpisa, yung mga bagong kasal, excited pa eh. Tama po ba? Pero paano pag habang tumatagal na, nakita mo na yung kahinaan niya, nakita mo na yung mga bagay na hindi niya pinapakita sa iyo noon. Nung pa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo. Sa habang tumatagal, doon na pumapasok, talaga ba na ito yung napangasawa ko? Habang tumatagal, nagiging ganyan po yung puso natin dahil tayo po ay mga tao. Yung puso natin nagbabago, yung isip natin nagbabago. Continuously learning yung ating puso. Continuously na nasi-shape. Naintindihan po. Kaya ingatan po natin yung ating sarili. Naintindihan po. Huwag po ninyo hayaan na yung puso po ninyo ay maging malamig lang tungkol sa church, tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa prayers, tungkol sa brothers and sisters, at lalo na tungkol sa mga ligaw na kaluluwa. Noon, yung pagkatapos nating masave, di ba? Gusto natin na sila mama, si papa, gusto ko rin sila tulungan. Si kuya, si ate, si kapitbahay, si kaibigan, gusto ko rin silang ma-evangelize. Pero after few years, ganun pa rin ba yung puso mo? Or nako-caught up na sa mga bagay dito sa mundong ito? Oo, mahalaga sila na evangelize, pero teka lang muna. Pero pa akong kailangan gawin.
Palagi po natin ingatan yung ating sarili sa lahat ng panahon. Sabi sa Biblia, sa binasa natin sa Lucas chapter 21 verse 36, di ba? Maging handa kayo sa bawat panahon. Hindi lang dapat tayong maging handa sa bawat panahon, kundi dapat din tayong magbantay, mag-ingat sa bawat panahon. Naintindihan po. Kaya naman yung ating Christian life ay hindi po pwedeng maging petics. Hindi po pwedeng maging pabaya. Dahil kapag napabayaan po natin ito, unti-unti tayong manlalamig. Naintindihan po. Ngayon, paano po tayo makaka-recover kapag yung puso natin lalamig? Balikan mo yung una mong pag-ibig. Sabi sa Apokalipsis, balikan mo yung dating ikaw. Yes, tayo po ipinanganak na makasalanan. Hindi po yun yung dapat mong balikan. Okay, hindi yun. Nung ikaw ay naligtas, nung araw na yun na naging masaya ka, nagalak ka, at nagkaroon ng alab yung puso mo nung ikaw ay na-save. Yun yung balikan mo. Dahil doon magsisimula ulit yung buhay mo na mayroong alab at init towards sa church at towards sa mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po. Kaya pakaingatan po ninyo sa inyong sarili. Sa mga matatagal na po, alam niyo po yung ibig ko sabihin. Kaya sana, pati na rin po dun sa mga newly saved or recently saved na mga brothers and sisters, ingatan po ninyo yung sarili. Kasi yung puso natin, pangit man yung term, pero minsan nakakasawa. Dadating yung time na ito sa inyo. Yung facing na ito sa inyo. Tamlay na magbasa. Noon, 10 chapters, kaya. Pero pag nalalagay na sa mga alanganin, sa sitwasyon na mahihirap, sapat na muna yung isa. Sapat na muna yung 4. Noon, ang aga-aga sa church, pumunta. Pero kalaunan, kahit mga 10 minutes siguro, pwede pa naman yan. At least bago magsimula, nandito na ako. Nakawala yung excitement. Naintindihan po. Hindi po tayo basta lang nandito para lang magtipon-tipon. Nandito po tayo para humarap sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ingatan po ninyo inyong sarili. Naintindihan po. Ngayon, sinasabi sa atin na mag-ingat tayo sa bawat panahon. Kailangan natin maganda. Kailangan natin mag-ingat sa bawat panahon. Ngayon, ano po yung dapat natin paghandaan? Sa pagdating ni Jesus, ang pinakamasayang araw, ito po yung kapag tayo ay naligtas. Pero pagkatapos nating maligtas, ano po yung pinakamasarap na araw? Pinakamasayang araw. Pag dumating na si Jesus, makakasama na natin siya. Tama? Ito po yung pinakamasayang araw na hinihintay natin. Ito yung nasa puso natin, ito po yung pag-asa natin. Kaya naman, kung hindi tayo magiging kampante at hihintayin natin yung Diyos na laging nakahanda, hindi po tayo magugulat kapag dumating na siya. Naintindihan po. Pero pag dumating na siya tapos hindi tayo naghanda, magugulat tayo na parang may dumating na magnanakaw. Hindi tayo aware. Kaya nga sabi, maganda kayo sa bawat panahon. Bakit sinabi ni Jesus ito? Dahil sa bawat panahon, pwedeng umatake din yung 3 nating kalaban. Kaya habang nasa digmaan ka, pwede ka bang magpabaya sa anumang panahon? Na nakita mo tahimik. Actually, kapag nasa digmaan, ewan ko po kung napapanood po ninyo sa mga palabas. Kapag tahimik yung paligid at nasa digmaan ka, doon ka matakot. Tama po ba? Dahil yung mga kalaban, ready sila na patayin ka. Tama? Pero magpapaalam ba siya sa'yo? O kaya mag-warning shot ba siya sa'yo? Hindi po. Bigla na lang na minsan, yun nga, sa digmaan, may mga kasamahan ka na babagsak na lang bigla, tapos di mo alam kung nasan. Kaya kung hindi ka mag-take over, kung hindi ka magiging handa, ayun, baka ikaw rin yung isa sa masugatan. Kaya nga, hindi tayo basta dapat na magpabaya sa anumang panahon. Dahil sa anumang panahon, si Satanas ready. Yung mundo na ito, lagi naka-ready. Yung ating sinful nature, hanggang ngayon nandito pa rin. Kaya nga sa anumang panahon, kailangan natin maging handa. Dalawa lang yan. It's either matalo mo yung kalaban or ikaw yung pabagsakin ng kalaban. Walang tie.
Kailangan meron lang na isang manalo. Naintindihan po. Kaya naman, kailangan natin maging handa sa bawat panahon. Dahil yung kalaban natin na si Satanas, palagi rin siyang naka-ready. Tingnan natin ito. Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malayo. Sabi dito, magpakatino, magbantay kayo. So yes, habang tayo po nagbabantay, dapat magpakatino din po tayo. Sabihin ng maging matino, dapat yung focus yung ating isip. Huwag natin iwawaglit sa ating isip. Na si Satan, sabi dito, siya ay kagaya ng isang leon na gumagala at umungungal na humahanap ng kanyang mananapa. Nung nababasa ko po ulit ito, dun ko na-realize na si Satan, tapat siya sa kanyang gawain. Bakit? Nag-aabang ba si Satan kung sino lang yung mahuhulog sa trap niya? Kaya mag-set up siya ng panunokso. Tapos hihintay lang ba niya yung mga Kristiyano na mahulog doon? Ano po nakalagay sa bandang ibaba? Umahanap siya ng kanyang mananapa. Tapat siya. Hinahanap niya yung bawat isa sa atin na kaya niyang lapayin, kaya niyang pabagsakin. Sino yung hinahanap niya? Yung mga tao na hindi nagbabantay at hindi nagpapakatino. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mag-ingat. Dahil si Satan, tapat siya, humahanap siya. Yung word na humahanap, seekingly. Hinahanap niya, sino ba yung pwedeng pabagsakin? Sino ba? Yung nagpapabaya sa kanilang Christian life. Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Diyos, sinasabi sa atin ni Apostol Pedro na magpakatino kayo at magbantay. Dahil si Satan, yes, tapat siya. Lagi siyang nagbabantay. Lagi siya naghahanap na malalapa. Naintindihan po. Kaya para tayo matulungan na mabantayan yung Diyos para sa atin, siya po ay laging nagbibigay sa atin ng instruction para makapagbanday tayo at magpakatino. Ano pong sabi niya dun sa Lucas chapter 21 verse 36, babasahin ko po para sa inyo. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nanalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Sinasabi niya na yung prayer ay napakahalaga. Yung prayer ay isang paraan para yung ating puso at ating isip ay magpakatino at magbantay. Naintindihan? Pero kung hindi tayo nagpe-pray, kung hindi tayo nang hihingi ng tulong sa Diyos, kung hindi tayo dumadaing at humingi ng saklolo, si Satan, mas magiging effective yung panunokso niya sa atin. Kaya, maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon ng lakas. Ibig sabihin ng lakas, spiritually, physically, kailangan po natin ipag-pray. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Yung panalangin na walang patid, ano po yung isa sa nakapaloob doon? Palagi tayong humingi ng tulong at lakas para maiwasan natin na makatakas tayo dun sa mga panukso ng mundong ito, ni Satanas at ng ating sarili. Naintindihan? Hindi lang yung Diyos, ingatan mo ako. Yes, pwede po natin ipag-pray na ganun. Pero pinagpipray mo rin ba yung sarili mo na magkaroon ka ng lakas na umiwas doon sa mga madaling nagpapabagsak sa iyo na kasalanan? Kailangan rin po natin ipag-pray. Kailangan natin palagi ipag-pray yung ating sarili upang hindi tayo mahulog sa mga katakawan, kasakiman, kalayawan, kalasingan na dadating sa huling panahon sa lahat ng tao. Kaya yung mga nag-aaral, I suggest, palagi po ninyo ipag-pray na, sana makakuha kayo ng mataas na grade.
Oo, sana makapag-aral kayo ng mabuti at siguro mabigyan kayo ng bright future. Pero habang nag-aaral po kayo, pinag-pray nyo ba na sana hindi mabago yung puso ko na makapag-focus ako sa Christian life ko sa halip na lang ng pag-aaral? O lagi na lang natin ipinag-pray, hindi ako nakapag-review, kaya ikaw na po bahala. Medyo na-busy po ako ng mga nakaraan, kaya hindi ko alam kung ano yung mga isasagot ko, kaya kayo na po yung bahala. Tapos, di ba, syempre, pag nakapasa, salamat Diyos. Okay naman yun, mabuti naman. Pero palagi mong ingatan yung sarili mo na, saan ka ba nakafocus? Sa pag-aaral? Sa pagkuha ng pagkamit ng magandang pangarap? Or magawa mo yung tungkulin mo habang nandun ka sa school? Hindi lang sa mga estudyante, pati na rin sa mga nagtatrabaho. Ingatan mo rin yung sarili mo dun sa mga nakakahalubilo mo. Pag-pray mo, makakahalubilo ka ng mga tao na matigas yung ulo, o kaya mga pasaway, at talagang pwede kang ibunsod o i-lead sa mga kasalanan. Kaya ingatan, ipag-pray mo rin yung sarili mo. Tapos marami akong makakahalubilo mga tao ngayon. Hindi pa sila ligtas, pero sana tulungan niyo po ako na maingatan ko yung sarili ko na hindi nila ako maatak. Kung mas magiging specific yung ating prayer, mas magiging effective yung ating prayer. Naintindihan po. Huwag lang tayo nung parang alam niyo po yung para lang shoot ng shoot pero hindi mo naman tinatamaan yung ring. Hindi po tayo ganun. Naintindihan po. Hindi po tayo sumusuntok na sa hangin. Kaya na sinabi ni Apostle Pablo, meron tayong goal. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin palaging pag-pray yung ating sarili na hindi tayo mahulog sa mga kasakiman na ito. Kaya nga sinasabi sa atin ni Apostle Pablo, panalangin kayo. Palagi. Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin rin ng Biblia, kahit na si Apostle Pablo, sinasabi niya sa atin na palagi kayo manalangin. Dahil maraming sitwasyon, mga kalagayan na pwede kayong mahulog sa mga panunokso ni Satanas ng mundong ito at ng inyong sarili. Tingnan po natin ito. Colossus chapter 4. Colossus chapter 4 verse 2. Basahin po natin, Colossus chapter 4, verse 2. Kung nakita na po, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. So tayo, habang nagpe-pray po tayo, please, expect natin na ito po'y dadating. Hindi yung, Diyos, sana ganito, sana ganyan. Tapos, makakalimutan na. Tapos, iba na naman yung nasa isip. Kaya pag ganun, sabi nga dito, magpatuloy kayo sa pananalangin at magbantay kayo na may pagpapasalamat. Naintindihan po. Sa magandang example po dito, si Nehemias. Kilala niyo po si Nehemias? Siya po yung isa sa mga nagsimula o sabi natin na nag-lead sa mga Israelita na itayo yung mga pader doon sa Jerusalem. Noong time na yon na sila ay magtatayo, maraming mga tao na against sa kanila. Meron silang mga kalaban, kumbaga, na gustong pumigil dun sa gawain po nila. Pero si Nehemias, sa halip na mabalisa, sa halip na malungkot at discouraged dun sa mga sitwasyon na dun kinalalagyan nila, hindi niya nakalimutan mag-pray. At palagi siya nag-pray dun sa sitwasyon na yun, na mahirap na sitwasyon na yun para sa kanila. Kaya naman, kahit na mismo si Jesus, ganito rin. Sinasabihan niya yung mga alagad. Tingnan po muna natin ito. Sa Nehemias chapter 4. Nehemias chapter 4. Basahin po natin. Basahin po muna natin yung mula verse 1
hanggang 3. Nehemiah chapter 4, verse 1 hanggang 3. Pag nakita na po, babasahin natin sabay-sabay. Okay, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinatayo ang pader, siya'y nagalit, labis na napuot, at kanyang tinuya ang mga Hudyo. At kanyang sinabi sa harapan ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria, anong ginagawa ng mga mahihinang Hudyo? Ibabalik ba nila ang mga bagay? Mag-aalay ba sila? Makakatapos ba sila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng basura? Bagaman nasunog na ang mga iyon? Si Tobias na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, kapag alin mang asong lugaw ang umakyat roon, ibabagsak nito ang kanilang mga bato. So ito po si Sanballat at saka si Tobias. Against sila dun sa ginagawa nila ni Nehemias sa mga Israelita na itayo yung pader sa Jerusalem. Kaya gumawa sila ng iba't ibang paraan para guluhin si Nehemias. Pero ano po yung naging puso ni Nehemias? Basahin natin, verse 9. Nehemias chapter 4, verse 9. Basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kami ay nanalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. So nagpray sila. Pero nagpray lang ba sila? Diyos, ikaw na bahala. Ano sabi nila? Ano pong ginawa nila? Pagkatapos silang manalangin, sila naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi. Kaya yung pagpipray, hindi po basta tapos na isang beses lang o kaya occasionally lang paglalala natin. Hindi. Kagaya po nila. Sila po yung nagbabantay araw at gabi dun sa pinagpipray nila. Naintindihan po. Pero din, pinagpipray nila na Diyos, tulungan mo kami dito sa mga sumasalungat sa amin. Pero at the same time, naghahanda rin sila. Ito po yung totoong faith. Hindi po pananampalataya na yung Diyos yung bahala na lang. Parang ganito, Diyos, sana hindi umulan. Umulan, tas di ka nagdala ng payong. So, mahina ba yung faith mo? Kasi umulan eh. Pinagpray mo naman na hindi umulan, di ba? Ibig sabihin ba nun, mahina yung faith mo? Hindi ka na naganda. Naintindihan po. Kaya oo, sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat tayo, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Naintindihan po. Palagi tayong maging aware sa paligid po natin dahil anytime pwede tayong makaharap sa iba't ibang mga sitwasyon para pabagsakin yung ating Christian life and hindi natin maitayo yung maluwalating church. Naintindihan po. Kaya bawat isa po sa atin, yes, dapat po magbantay. Ipag-pray natin na, sana yung mga brothers and sisters, lumago sila sa kanilang pananampalataya. Pero hindi ka naman tumutulong para palaguin sila. Isa ka pa dun sa mga tao na po nagpapabagsak sa kanila, nagdi-discourage sa kanila. Sa punan po natin ngayon, binibuild up po natin yung church. Si Satan, ito po yung ayaw na ayaw niya. Kaya gagawa siya ng paraan para pigilan tayo. Pero si Nehemias, meron po siyang puso. Nakafocus siya sa goal, na ang goal niya ay maitayo yung pader dun sa Jerusalem. Naintindihan po. Hindi lang ito para sa personal niya na pakinabang. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, ganito po yung ginagawa niya. Lagi siya nananalangin at nagbabantay sila. Naglagay siya ng bantay araw at gabi. Naintindihan po. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na kapag naganda na tayo, okay na. Naintindihan po. Hindi nakapaglagay ka na, okay na yan. Araw-araw. Kaya nga sabi kanina, sa bawat panahon. Naintindihan po. Kaya di ba sa trabaho may shifting? Kasi meron silang kailangan gawin sa kumpanya. Tama? Yes, nakapagtrabaho na yung employee number 1. Pero para ma-continuous yung kanilang operation, kailangan pa ng employee number 2. Tama po ba? So nagpapalitan sila. Ganon din po. Dahil mahalaga para sa kanila yung gawain ng pagtatayo, araw at gabi, nagkakaroon sila ng shifting. Naintindihan po. Para saan? Para po lang ba sa kanila? Hindi. Para po yun sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan po. Dahil ang kalooban ng Diyos, itayo muli yung templo ng time po na yun. Naintindihan po.
Ganon din si Jesus. Nung siya ay nasa mahirap na kalagayan, bago siya hulihin at bago siya dakpin para ipako na sa krus, hindi po niya nakakalimutan mag-pray. Kaya isa sa sikat na lugar kung saan siya nagpe-pray, alam niyo po kung anong lugar? Gethsemane. Tingnan po natin. Mateo chapter 26. Mateo chapter 26. Babasahin po natin mula verse 36 hanggang 41. Mateo chapter 26, verse 36 to 41. Kasama ni Jesus yung mga alagad noong time po na ito. At nagpipray siya dahil malapit na yung kanyang kamatayan. Mateo chapter 26, verse 36 to 41. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay pumunta si Jesus, nakasama sila sa pook na tinatawag na Gethsemane. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at nanalangin." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, "Lubang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." Siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratang natutulog. At sinabi sa makatubid, "Hindi ninyo kayo makapagpuyat sa oras, kayo'y maging handa at manalangin, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman." So alam ni Jesus yung kalagayan ng mga alagad ng time po na yun. Napapagod din sila. Physically, yes, exhausted na po sila. Pero nung time po na ito ay time na mangyayari yung isa sa propesiya tungkol kay Yesu Cristo. Ano po yun? Nadadakpin siya, ipapako siya sa krus. Naintindihan po. Ngayon, sinasabi niya sa mga alagad, sa verse 38, "Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." Hindi lang po ito optional. Sinabi niya na kahit na pagod na kayo, kahit na inaantok na kayo, kahit na pagod na kayo, sabi dito, manatili kayo at makapagpuyat sa akin. Naintindihan po. Yes, sinasabi niya nung time po na ito na alam niya na mahirap din ito para sa kanila. Pero kahit nasa panalangin, kaya na tayong tulungan physically and spiritually. Hindi naman ibig sabihin na, "Diyos, tulungan mo ko na wag mapagod o kaya wag maantokin." Hindi lang po ganito, kundi yung ating puso ay dapat natin palaging pakaingatan. Palagi rin natin ipag-pray. Na sabi nga sa verse 41, "Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina." Mahina na nga yung ating espiritu. Mahina na nga yung ating katawan. Tapos hindi ka pa magbabantay at magpe-pray. Kaya napakahalaga para sa atin yung prayer. Napakahalaga sa atin yung fellowship sa Diyos. Hindi lang po ito basta simpleng gesture at simpleng religious activity na ginagawa ng mga Kristiyano. Ito po ay personal na pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos at pag-inginin sa klolo sa Diyos sa oras na hindi na natin kaya. Dahil hindi yan po. Kaya sabi dito, maging handa at mananalangin. Kaya kagaya po sa Lucas chapter 21, sinasabi niya na mag-ingat kayo, maging handa at manalangin. Ano po yung ipag-pray? Na magkaroon tayo ng lakas. Na kahit na dumating yung mga tukso na yun, hindi tayo basta-basta mahulog. 3 beses po siya nagpipray yung time po na ito. Dahil alam niya na mahirap ito para sa kanyang katawan. Tama po ba? Mamamatay na siya nung time po na ito, papako na siya sa krus. Pero hindi lang po siya basta nagpray ng 3 beses. Hindi lang sa dami, kundi yung quality. Naintindihan po? Ang quality ng pinagpipray niya. At taimtim siya nagpipray. Naintindihan po? Tingnan natin yung isa pong kwento tungkol din po dito. Lucas chapter 22. Lucas 22. Same situation pero
mas makita po natin dito yung isang word na napakahalaga. Lucas 22, verse 39 to 44. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lucas chapter 22, verse 39 to 44, 3 to 1. At siya'y lumabas at pumaroon na gaya niyang kanyang nakaulig-uligan sa bundok ng mga olibo at sumunod naman sa kanya ang mga alagad. Nang siya'y dumating sa pook na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo masok sa panahon ng pagsubok. Siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang pukol ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin. Ang Ama, ibig mo, sumayo sa akin ang kopang ito. Gayunmay huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. So doon kanina, sa Mateo chapter 26, tatlong beses po siya nag-pray. Dito po, mas magiging clear para sa atin yung isa pang attitude ni Jesus Christ habang siya nagpe-pray. Sabi dito sa verse 44, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim. Kaya opo, mahalaga na manalangin na walang patid. Yun yung quantity. Pero hindi lang po dapat maging quantity yung prayer, kundi maging quality. Maging taimtim, maging honest. Naintindihan po. Hindi ibig sabihin na marami kang pinagpe-pray o kaya marami kang o madalas ka nagpe-pray, okay na. Isa sinasabi sa atin ng Diyos na maging taimtim. Kaya nga kahit na short prayer, kung taimtim ito sa iyong puso, yes, ito po ipapakinggan din ng Diyos. Naintindihan po. Kung dun sa time na nahihirapan na rin tayo, dun sa time na meron tayong matinding kabigatan, yes, yung Diyos nakikinig pa rin siya. Kaya nga, sa prayer, wag lang po palagi, kundi maging taimtim din. Naintindihan po. Kaya alam ko po, kayo po ay nagpipray madalas. Pero wag lang po basta madalas na mag-pray, kundi maging taimtim din. Naintindihan po. Kaya naman, itinuturo sa atin ni Jesus na bago dumating o bago siya dumating, dadaan tayo sa mahirap na kalagayan, mahirap na sitwasyon. Kagaya na na-experience natin ngayon. Kaya na po dapat natin gawin, panalangin ng walang patid at maging taimtim yung ating panalangin. Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Diyos, yung napakahalagang bagay na kailangan natin gawin, bukod sa pag-evangelize, ay dapat rin palagi tayo mag-pray ng taimtim. Naintindihan po. Kaya naman, si Nehemias, isa po siyang example kung gaano katindi yung kanyang paghahanda para sa kanyang pinagpipray. Hindi siya nagpabaya. Ganon din si Jesus. Doon sa mahirap niya sitwasyon, kahit siya, ito example para sa atin. Kung gaano kataimtim si Jesus na mag-pray. At tayo bilang kanyang mga anak, itinuturo din niya sa atin ito. Na manalangin tayo ng taimtim. Doon sa sitwasyon na maring may kabigatan na sa atin. Pero syempre, hindi na naman doon sa panahon na may mahirap tayo na kalagayan. Doon sa panahon na kahit na nagiging maayos din yung ating Christian life. Actually, siguro na-experience na rin naman, kapag nandun sa mahirap na sitwasyon, dun lalabas yung taimtim na prayer. Tama po ba? Pero pag dun sa may magaganda yung sitwasyon, yung prayer natin nawawala ng quality. Basta lang makapag amen, okay na. Pero pag dun sa mahirap na kalagayan, dun lumalabas yung tunay nating prayer, tunay nating saloobin. Naintindihan po. Kaya naman, madalas tayong mahaharap sa iba't ibang mga kahirapan. Pero huwag natin pababayaan yung ating prayer. At syempre, bukod sa paghahanda at taimtim na panalangin, kaya na sinabi kanina, magbantay din tayo sa ating mga panalangin. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin yung pinagpipray natin sa Diyos. Naintindihan? Hindi porket matagal siyang sumagot, nakakalimutan niya o hindi niya tayo pinapansin. Naintindihan po. Sa pamamagitan nito, ito tayo masigit na nagpipray ng masigit pang taimtim. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7.
Basahin po natin. Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos ang hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso, gisip kay Kristo Jesus. Sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Physically and syempre spiritually, kasali po dito. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipagkatiwala natin, ibig sabihin. Naintindihan po. Hindi lang natin sinasabi. Hindi lang basta nagbabanggit ng mga words or prayer request sa Diyos. Kundi ilagay din natin yung pagtitiwala sa Kanya. Sa magandang example dito, si Hannah. Kilala po ninyo si Hannah, yung nanay ni Samuel. Sa mahirap na kondisyon, sa mahirap na kalagayan, talagang yung puso niya ay talagang laging nabibigatan. Dahil bukod sa sitwasyon niya na hindi magkaanak, meron pang isang babae na umuusig sa kanya. Ano pong pangalan niya? Si Penina. Inaasar siya, di ba? Kaya mahirapan siya physically and syempre spiritually. Pero, dun sa mahirap niyang kalagayan, hindi niya nakalimutan kung saan siya, kung kanino siya dapat magtiwala. Kaya doon po natin makikita yung panalangin ni Hannah. Tingnan po natin. Unang Samuel chapter 1. Unang Samuel chapter 1. Basahin po muna natin yung verse 10 hanggang 20. Basahin na lang muna natin yung 10 to 13. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya gumawa ng ganitong panata. O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod at alalahanin ako at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod na anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Habang siya'y patuloy na sa panalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tahimik na nanalangin. Tanging ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 13 lang po muna. So dito, ay nga, si Ana, nabagabag at nagpipray siya. So doon sa mahirap na sitwasyon niya, ipinagkatiwala niya sa Diyos na, ikaw yung nakakaalam ng sitwasyon ko. Kung bibigyan mo ako, pagkakalog ko yung anak ko sa iyo. So, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Pero dito, tignan po natin yung attitude ni Ana nung nagpipray siya. Sabi dito, sa verse 10, verse 12, at verse 13, patuloy siyang nananalangin. So, gaya nung nabanggit ko kanina, manalangin ng walang patid, kagaya rin po ni Ana. At sa verse 13, si Ana ay tahimik na nanalangin. Tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya, inakala ni Eli na siya'y lasing. So, para sa tao, parang kakaiba yung ganitong klaseng action. Pero, sino po yung nakakapakinig ng words na hindi naririnig? Yung mga unspoken words. Yung hindi man natin nasi-share sa brothers and sisters na mga prayer requests, sino po nakikinig? Yung Diyos. Kaya sa Kanya tayo magtiwala. Naintindihan po? Hindi niya tinatakpan yung kanyang mga tainga sa mga prayer natin. Lagi siya nakikinig. Naintindihan po? Hindi ibig sabihin na hindi kaagad dumadating, ibig sabihin hindi niya siya nakikinig. Lagi niyang pinapakinggan yung ating panalangin. Pero yung pagdating ng prayer, hindi na po sa atin. Ito itong tungkulin lang ng Diyos. Naintindihan po. Kaya para kay Ana, sa kalagayan na ito, napakahirap ng kalagayan niya physically, pero yung kanyang puso, nakatuon kanino? So sa Diyos na hindi
dun sa Diyos na nakakarinig ng mga tinig na hindi naririnig ng iba. Naintindihan po. Kaya nawa maging kagaya rin tayo ni Ana. Na yung taimtim at patuloy na pananalangin at pagtitiwala sa Diyos na sa Diyos natin ilagay yung ating pagtitiwala na siya yung tutulong sa atin para sa mga pinagpipray natin. Kaya si Ana, natanggap ba niya yung prayer niya o hindi? Natanggap niya. So kahit yung salita na hindi naririnig ni Eli, na pare nung time po na yun, kahit hindi niya alam kung ano yung sinasabi ni Ana nung time na yun, sabi pa nga niya, para kang lasing. Pero yung Diyos, exactly, pinakinggan yung salita o yung prayer ni Ana. Then, sa time, ipinagkaloob ng Diyos kay Ana, yung kanyang anak. Kaya nga, ano po yung naging response or attitude ni Ana nung siya ay nanganak na? Tingnan po natin ito. Basahin naman natin unang Samuel chapter 2. Basahin natin verse 1 hanggang 2. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Si Ana ay nanalangin din at sinabi, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking lakas ay tinaas sa Panginoon. Tinutuyan ng aking bibig ang aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo. Walang batong gaya ng aming Diyos." So, nung nasa kabagabagan siya, nagpipray siya. Nung na-receive niya na yung prayer niya, nakalimutan niya na ba mag-pray? Patuloy pa rin siya nag-pray. Naintindihan po. Kaya, dito po natin makikita na, meron tayong pinag-pray. Then, kapag na-receive natin, huwag din natin kakalimutan na mag-pray para sa pasasalamat. Naintindihan po. Kaya siya dito, sinabi niya, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon." Bakit? Kasi na-receive niya na. Naintindihan po. Kaya maring short lang yung time. O sabihin natin, kung babasahin lang natin ito, parang 2 minutes lang tayo magbabasa, di ba? Pero yung period na nananalangin si Ana, yung period na naghihintay siya para sa isang anak, ay napakahaba para sa isang babae. Pero hindi siya na-discourage, hindi siya nawalan ng pag-asa. Palagi siya nagpe-pray. At yun nga, nung binigay na ng Diyos yun sa kanya, hindi niya nakalimutan na ito ay galing pa rin sa Panginoon. Hindi to dahil sa sigasig ko lang na mag-pray, hindi lang dahil ako lagi nagpe-pray. Laging yung Diyos yung kailangan nating pasalamatan. Kaya nga sabi dito, sa verse 2, "Walang banal na gaya ng Panginoon sapagkat walang iba maliban sa iyo. Walang bato gaya ng aming Diyos." Kaya nga, sa pamamagitan din ni Ana, makikita natin yung attitude sa prayer habang naghihintay tayo sa Panginoon. Yes, yung mga family members natin, maaaring hindi pa sila safe, pero huwag po tayo ma-discourage, huwag po tayo mawawala ng loob. Dahil sigurado na pinapakinggan ito at sigurado tutulungan tayo ng Diyos para ma-save din sila. Isa pa po, tingnan po natin. Awit 145. Awit 145, mula verse 18 hanggang 20. Awit 145, verse 18 hanggang 20. Basahin po natin. Awit 145, verse 18 hanggang 20. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daig at iniligtas. Iingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama, ililipunin. So dito, yes, maganda rin po ito na pangako ng Diyos na yung Diyos, malapit siya dun sa mga nananawagan. Pero kailangan po natin pag-isipan pa ng mas malalim. Kanino niya ibinibigay yung tulong niya? Kanino niya ibinibigay yung kaligtasan para sa kanila? Kanino? Doon sa mga tao na, verse 19, ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Those who fear God.
Yung prayer request natin, oo, ay napapakinggan ng Diyos. Pero dalawang Kristiyano yung makikita natin dito. Yung nananalangin lang o nagpipray lang, pero yung takot sa Diyos, wala. Hindi sa kanya ibibigay yun. Pero dun sa mga tao na mayroong takot sa Diyos, hindi po ito takot na baka pahira o baka dalhin tayo ng Diyos sa impyerno, hindi po. Ibig sabihin yung may highest respect sa Diyos, yung mga natatakot sa Kanya, yung nag-iingat sa kanilang Christian life, sila yung tinutulungan. Sila yung sa kanila ibinibigay yung sagot sa kanilang mga panalangin. Naintindihan po. Kaya naman, sabi dito, iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya. So, check nyo po. Marami kang prayer request. Marami kang gustong maligtas. Marami kang gusto na ma-improve sa iyong Christian life. Pero, yung puso ko ba, natatakot sa Diyos at umiibig sa Kanya? Kasi kung hindi, huwag natin na-expect. Wala tayong ma-expect. Parang ganito lang yan eh. Parang isang bata, napasaway, tapos nanghihingi ng baon sa magulang. Bilang magulang, bibigyan mo ba? Pasaway siya, matigas ulo, hindi ka sinusunod, sinasagot ka pa. Magbibigay po ba tayo? Hindi. Kung magbibigay ka, sobra mo naman mahal yung anak mo kahit na ganun-ganunin ka na lang. Pero hindi po siya mabuti. Tama po ba? Same din. Sa Christian life natin, ginagawa natin yung Christian life natin na may takot at panginginig. Hindi dahil dadalhin tayo ng Diyos sa impyerno, kundi meron tayong respeto sa Kanya. Kasi yung nag-utos sa atin, hindi lang basta tao. Hindi lang basta preacher, hindi lang basta pastor o evangelist. Diyos yung nag-uutos sa atin na yung Christian life natin, ingatan natin. Naintindihan po. Kung tayo po'y susunod, dahil natatakot tayo sa Kanya at meron tayong mataas na paggalang, yung nasa natin, ibibigay niya. At kung iniibig natin siya ng higit sa anumang bagay dito sa mundo, ng buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa natin, hindi siya magdadalawang isip na ibigay ito sa atin. Naintindihan po. Tingnan natin ito. Awit 37, atras po tayo. Isa pa po, Awit 37, verse 4. Basahin po natin, Awit 37, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa Panginoon na ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ibibigay. Maganda po yung pangalawang phrase na sinabi na yung nasa ng iyong puso ay ibibigay niya. Pero ang tanong, yung joy mo ba nasa Panginoon? Yung pagpapakaligaya ba mo ay nasa Panginoon? Kasi kung hindi, kahit na marami pa tayong pinagpipray, matatagalan tayo na ma-receive ito kasi hindi tama yung puso natin. Kung yung puso natin ay sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya o may ligaya o may joy. Yung ating puso, yes, yung ating nasa ay ibibigay niya. Naintindihan po. Pre-request natin sa mga tao na gusto nating i-evangelize, yes, ibibigay po niya ito. Kaya nga, palagi natin i-check. Huwag lang basta palagi nagpe-pray, kundi i-check natin. Yung puso ko ba nasa Panginoon? Yung puso ko ba nasa Kanya? Yung kaligayahan ko ba ay nasa Kanya? Kailangan po natin suriin yung ating sarili. Kung may takot at meron tayong pagpapakaligaya sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Isang magandang example po dito, si Daniel. Kailan niyo po si Daniel? So, sikat na sikat din siya sa Old Testament. Dahil si Daniel, iningatan niya yung kanyang sarili mula dun sa mga pagkain na inihain ng mga hentil na ipakain sa kanya. Wala naman pong problema dun sa pagkain, okay? Pero,
kailangan po natin maunawaan na dun sa custom kasi ng hintil, ginagamit po nila yon para sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya si Daniel, para maingatan niya yung kanyang sarili, hindi siya nakihalubilo or hindi niya in-adapt yung custom na yon kahit na nandun siya. Imagine po ninyo yun. Nasa lugar siya ng kalaban. Kung hindi siya maikisama, papatayin siya. Tama? Pero si Daniel, nanatili siya sa kanyang paninindigan na hindi ako kakain yan. Kaya kahit na gulay, yung kinakain niya, sino po naging mas malusog? Daniel. Tama po ba? So hindi question dito kung ano yung pagkain. Tama? Ang question dito, nasan ba yung puso mo? Naintindihan po. Kaya naman, isa si Daniel sa isang magandang example para sa atin na huwag hahayaan na yung puso ay mabaling sa ibang bagay. Kung meron tayong pinapipray, panindigan natin. Kung meron tayong hinihingi sa Diyos, lalo na sa mga kaligtasan ng ating family, panindigan natin kahit na matagal. Naintindihan po. Kahit na hindi pa natin nakikita na merong pagbabago, kung sakali man nagiging worse pa, huwag sana mabago yung ating puso. Na ipag-pray natin yung kaligtasan nila. Naintindihan po. Tingnan na lang natin. Daniel chapter 6. Isa pa pong example tungkol sa kanya. Daniel chapter 6 verse 10. Dito po sa tagpo po na ito, dahil hindi nila mapahuli si Daniel, gumawa na lang sila ng isang batas. Na kung sino yung magpipray sa ibang Diyos, bukod sa Diyos na hari, ang time po na yun, papatayin siya. Pero si Daniel, nanatili siya sa kanyang posisyon at hindi siya natakot dun sa pananakot sa kanya ng mga dayuhan o dun sa mga hintil. Tingnan natin. Daniel chapter 6, basahin natin mula verse 1 hanggang 10. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Minabuti ni Dario na magtalaga na namamahala sa buong kaharian. Ang namumuno sa kanila ay 3 pangulo, na isa sa kanila si Daniel. Ang mga tagapamahalang ito ay magbibigay sulit sa kanila upang ang hari ay huwag malagay sa panganib. Hindi nagtagal, si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap sapagkat taglay niya ang isang di pangpanganiwang espiritu na pinanungkala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Na magkagayoy sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang magulang sapagkat tapat siya at walang kamalian na pinagkukulang na tatagpuan sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakatagpo ng anumang batayan na may susumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito ay ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya ang mga pangulo at ang mga tagapamahalang ito ay dumating na magkakasama sa hari. At sinabi ng kanya, O Haring Dario, mamuhay ka magpakailanman. Lahat ng mga pangulo ng harian na mga tagapamahala, mga tagapayo, at mga gobernador na ang hari ay dapat gumawa ng isang task na magpatupad ng isang na sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, o hari, ay ihagi sa yungib ng mga leyon. Ngayon, o hari, pagtibayin mo ang pagbabawal at tagdaan mo ang kasulatan upang huwag magbago ayon sa batas sa mga taga-Media at ang mga taga-Persya na hindi maaaring pawalang bisa. Kaya tinadlangan ni Dario ang kasulatan. Nang malaman ni Daniel ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y patuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw. Nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. So, malinaw yung instruction or batas. Kung sino man yung sumamba, pag-pray,
sa ibang Diyos, maliban kay Dario, nung time po na ito, papatayin siya. Narinig ba ni Daniel yung batas na ito? Hindi. Narinig niya. Pero ano pong ginawa niya? Imagine po ninyo, alam niya na papatayin siya. Na papatayin yung sino mang mag-pray dun sa Diyos. Pero siya, sumalungat siya dun sa utos na yon. Ginawa pa rin niya yung kanyang tungkulin at lagi po niya itong ginagawa. Naintindihan po. Kaya oo, may gawain itong mundo na ito. Pero hindi ibig sabihin na pwede ka nang mag-go with the flow. Naintindihan po. Kaya nga sinasabi na dadating yung mga panahon na yung mga tao magugumon sa kanilang mga kasakiman, kalayawan, mga pagnanasa. Hindi ibig sabihin na dahil gano'n na yung mundo, magiging gano'n ka na rin. Naintindihan po. Kaya kailangan natin magkaroon ng desisyon sa ating puso. Paano? Sa pamamagitan po ng panalangin na magkaroon ng lakas para sumalungat dun sa daloy ng mundo na ito. Naintindihan po. Huwag tayong padadala. Naintindihan po. Kaya kahit na alam ni Daniel na pwede siyang patayin dahil sa pagpipray niya dun sa Diyos, anong sabi dito? Nang malaman na ni Daniel, yung kasulatan ay nalagdaan na. Ibig sabihin, wala na siyang magagawa dun sa kasulatan na yun. Kasi sealed na. Kumbaga, may perma na. Siya'y pumasok sa kanyang bahay na mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. Siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang ginagawa. Nagbago ba yung puso niya? Kahit na malaman niya na pwede siyang mamatay sa ginagawa niya? Ito po yung paninindigan. Naintindihan po. Nais ng Diyos na mag-ingat tayo at magbantay palagi. Pero hindi ibig sabihin na dahil sinasabi ng mundo na ito yung dapat tayo maging gano'n na lang tayo para maging maganda yung sitwasyon natin. Hindi po. Naintindihan po. May kasabihan, dead fish, go with the flow. Alam niyo po yung dead fish? Patay na isda. Kapag inanod yan, hindi yan makakasalungat. Bakit? Patay na siya. Wala na siyang lakas. Wala na siyang buhay. Kaya kung saan na siyang rin, ayun. Tayo. Patay o buhay na isda? Ano po? Buhay. Hindi niyo po alam. Alam mo na buhay ka. Tama po ba? Kaya nga, huwag kang magpapadala dito sa mga bagay dito sa mundong ito. Ingatan mo yung sarili mo. Bantayin mo yung sarili mo. Naintindihan po. Dahil tayo po ay mga buhay spiritually. At meron tayong kamalayan. Kagaya ni Daniel, kahit na, yes, nalagdaan na yung batas na ito, pinanatili pa rin niya yung kanyang faith. Hindi naman ibig sabihin na sabi sa batas trapiko, huwag mag-counterflow. Kung counterflow ka, naniniwala ako sa Diyos. Hindi po ganun ha. May batas po yung Diyos na dapat, may batas po yung mundo na dapat natin sundin, okay? Lalo na sa pagdating sa gobyerno, kailangan po natin gawin yun. Pero yung pagnanasa, yung mga kalayawan, na nangyayari sa mundo natin, sa panahon natin ngayon, bago dumating si Jesus, ito po yung dapat natin salungatin. Naintindihan po? Naintindihan? Oo. Kaya palagi po natin ingatan yung ating sarili. Palagi natin ingatan yung ating puso. Naintindihan po? Isa pang example, nung time na si Pedro, nung naglalakad siya sa tubig, nakita niya na nagawa niya makapaglakad sa tubig. Tama po ba? Pero nakita niya yung sitwasyon niya, na napakalakas ng bagyo. Ano po nangyari sa kanya? Nagsimula siyang lumubog. Tapos dun sa point na yon, ano pong sinigaw niya? Tingnan po natin. Mateo chapter 14. Mateo chapter 14. Basahin po natin mula verse 25 hanggang 31. Mateo chapter 14, verse 25 to 31. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Medyo mahaba po ito, pero mahalaga. Mateo chapter 14, verse 21 to 25 to 31. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang madaling araw na ay lumapit malakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila at nagsasabi, "Multo!" Nagsisigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, ikaw ay yan. Ipag-utos mo sa akin ay lumabay sa iyo." Sinabi niya, "Halika." Kaya bumaba si Pedro sa bangka at umakyat sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at siya'y mapalubog na, ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inabot kaagad ni Jesus ang kanyang kahawakan siya na sinasabi, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalala?" So dito po sa punto po na ito, isa siya sa sikat na kwento tungkol sa mga himala na ginawa ni Jesus. So dahil nga si Jesus, siya yung anak ng Diyos, kaya niya na kontrolin yung anumang sitwasyon. Kahit na yung tao na hindi pwedeng makapaglakad sa tubig, ginawa niya o pinahintulutan niya na si Pedro, na isang tao, makapaglakad sa tubig. So nagawa niya. Tama po ba? Hindi dahil si Pedro may superpowers, okay? Dahil po sinabi ng Diyos, halika. Tinawag siya, so pinahintulutan. So lumakad na siya. Habang papalapit siya kay Jesus, yun, nakita niya yung bagyo. Tapos nagsimula siyang lumubog. Yun, ano pong sinigaw niya? Sa verse 30, sabi dito, "Panginoon, iligtas mo ako." Hindi po ito simpleng salita lang. Si Pedro ay mangingisda, tama? Pero bilang mangingisda, ano yung isa sa kinakatakutan niya? Yung bagyo. Tama po ba? Yung wala kang mahuli, hindi masyadong masakit. Tama po ba? Pero yung manghuhuli ka na, tas inabutan ka ng malakas na bagyo, nakakatakot po ito para sa isang mangingisda. Tama po ba? So mahirap na sitwasyon to para sa kanya. Pero pinahintulutan siya ng Diyos na ma-experience yung isang himala. Pero sa kabilang banda, dahil nga, ayun, tumingin siya sa sitwasyon, nagawa niyang unti-unti siyang lumubog. Naintindihan po. Ngayon, dun sa split second na yon, na pwede na siyang mamatay at malunod, ano po ang sinigaw niya? "Panginoon, iligtas mo ako." Naintindihan po. Kaya naman, dun din sa sitwasyon na maaaring mahuhulog na tayo sa kasalanan, mahuhulog na tayo sa anumang sitwasyon na mahirap na makabangon tayo, huwag nating kakalimutan na yung Diyos, dun sa sitwasyon na yon, kagaya ng kay Pedro, naghihintay siya na humingi tayo ng tulong. Naintindihan po. Hindi ito simpleng pagsasalita ni Pedro. Siguro ito yung isa sa pinaka-crucial point ng kanyang buong buhay. Kahit na siya ay mangingisda, pero dahil sa matinding bagyo na ito, natakot siya at pwede siya malunod. Pero sa oras na iyon, sinabi niya sa Panginoon, "Panginoon, iligtas mo ako." Kaya ano pong lesson? Sa mga sitwasyon na lumalabas na yung pagnanasa natin, yung pagkabalisa natin, pagiging sakim natin, o sabihin natin yung mga kalayawan natin, huwag natin kakalimutan na mag-pray. Naintindihan po. Diyos, nandito sa harapan ko yung mga tukso na laging nagpapabagsak sa akin. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi yung, nandito na sa harapan no choice na. Tapos sunggap, tapos sa ulit, tsaka ka lang magsisisi. Kahit dun sa punto na yon, kailangan tayo maging matino sa pag-iisip. Naintindihan po. Na kahit na nandyan na yung mga panunokso sa'yo, nandyan na yung nagte-text sa'yo na crush mo, nandyan na yung mga boss mo na sinasabi sa'yo na mag-overtime ka, bibigyan ka ng mas malaki na sweldo, kahit na yung mga sitwasyon na mahirap na tanggihan para sa katawan mo, kailangan mo pa rin mag-pray. Naintindihan po. Sinasabi sa atin ng Diyos na mag-ingat ka. Hindi ibig sabihin na, sige, bahala ka na. Hindi, tutulong siya. Pero at the same time, kailangan mo magpakatino at mag-ingat sa iyong sarili. Naintindihan po.
Papahintulutan siya ng Diyos na makalakad. Tama po ba? Nangyari na eh. Pero nakita niya yung sitwasyon niya. Yun, simula siyang lumubo. Pero dun sa second, sabi natin split second na lang na yun. Nung humingi siya ng tulong, tinulungan siya. Then, nung ginawa ni Jesus, inabot kaagad ni Jesus yung kanyang mga kamay. Alam niya kung malilate siya, malulunod na si Pedro. Tama po ba? Pero dun sa pinaka-short time na yun, yung Diyos, handa ka pa rin tulungan. Hanggang yung puso mo ay dapat na magkaroon din ng pagnanais. Naintindihan po. Diyos, tulungan mo ako. Iligtas mo ako dito sa mga panunokso na lagi na lang ako nabibitag. Naintindihan po. Hindi po uli yung lahat. Hanggat yung Diyos, nananatili yung kanyang pangako, yes, lagi niya po itong sinasabi sa atin. Na dun sa mga crucial point na Diyos, mayroong malaking offer sa akin ngayon. Ang ganda sana eh, pero pakiusap, tulungan mo ako, maingatan ko yung sarili ko. Diyos, nandito na yung chance para sa akin. Ang tagal ko pinagpipray ito. Pero kailangan natin mag-ingat. Tandaan po ninyo, si Satanas, kaya din niya magbigay ng mga bagay dito sa mundong ito. May kapangyarihan din siya. Kaya kailangan natin mag-ingat. Kaya nga, napakahalaga ng panalangin. Naintindihan po. Kasi kung hindi tayo mananalangin, mahuhulog tayo ng paulit. Sa may kita po ninyo, nandun ka na naman, paulit. Parang ito lang yung dating nakapagpabagsak sa akin. Pinagpray ko na ito noon, tapos kayo nandito na naman ako. Bakit po umuulit? Kasi hindi mo pa natututunan kung ano yung dapat mong matutunan dun sa sitwasyon na yun. Na huwag kang pabigla-bigla, maghintay ka sa tulong ng Diyos. Kung kailangan mo magpa-counseling ka. Kung kailangan na mahabang prayer, mag-pray ka. Hindi yung basta sugod ka ng sugod. Naintindihan po. At dun sa time po na ito, wala nang iba pang makakatulong kay Simon Pedro. Tanging si Jesus lang. Naintindihan po. Kahit na nandun yung mga kasamahan niya, pwede naman silang tumalon. Pwede naman silang lumusong dun sa dagat. Pero sino yung tinawag niya? Panginoon. Naintindihan po. Siya yung nakakarinig ng mga salita na hindi natin o walang sound na lumalabas. Naintindihan po. Hindi naman ibig sabihin na huwag na tayo mag-pray request. Okay? Mahalaga pa rin po yun. Pero yung Diyos, lagi siya nakikinig para sa atin. Lagi siya nagbabantay dun sa mga crucial na sitwasyon sa atin na pwede na tayo mahulog. Kung tayo po hihingi ng tulong at hihingi ng saklolo, tutulong siya. Ito po yung Diyos. Naintindihan po. Hindi po siya yung nakaghihintay lang na pag tumawag ka, saka lang siya tatayo, saka lang siya aabot yung kamay. Hindi. Lagi niya tayong kasama. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na sa huling panahon na maaaring yung puso natin magumon sa kalayawan, magumon sa mga kalaswaan at mga kahalayan ng mundong ito. Hindi tayo exempted doon, pero kailangan natin mag-ingat. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Lucas 22, verse 31 to 32. Lucas 22. Bibilisan ko na lang din po para medyo matapos na po tayo. Lucas 22, verse 31 to 32. Basahin po natin. Lucas 22, verse 31 to 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo na gaya ng trigo. Subalit ako ay nananalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makakabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. So yung Diyos, nagpipray siya para sa atin. Naintindihan po? Alam niya na, sabi dito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Ibig sabihin, ma-shake yung ating faith. Naintindihan po? So pinahintulot na ng Diyos, hindi para pabagsakin tayo, okay? Kundi mas maging aware tayo at magbantay palagi sa mga sitwasyon. Dahil nga, si Satan, meron siyang go signal para tayo po ay pabagsakin, para tayo po ay tisurin at ibitag.
Pero si Jesus, lagi siya nagpe-pray para sa atin. Hindi naman ibig sabihin na, okay, yung Diyos naman pala yung nagpe-pray sa akin, bakit pa kailangan mag-pray? Di po. Ito po instruction para sa atin, para huwag tayong magpabaya sa ating Christian life. Nadadating yung mga tukso ni Satanas, ng mundong ito, at pati na yung ating sarili. Pero si Jesus Christ, yung Diyos, siya yung tutulong sa atin. Yung pinagpipray niya tayo. Pero ano po ang instruction sa atin? Panalangin kayo ng walang patid. Naintindihan po. Kaya naman, sabi dito, sa panalangin natin, ipag-pray natin na huwag yung ating pananampalataya ay huwag mawala. Hindi naman po ibig sabihin na yung ating kaligtasan dahil galing sa faith ay mawawala. Hindi. Ibig sabihin ng pananampalataya, yung ating puso, huwag mawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Na oo, yung kaligtasan sigurado, pero yung tulong galing sa Diyos, yung saklolo galing sa Diyos, hindi na natin pagtitiwalaan. Hindi po. Kailangan natin yung ating faith, huwag mawala. Ibig sabihin, huwag manghina. At huwag umasa lang sa ating sarili. Ipag-pray din natin ito, then, sa pamamagitan din nito, kung yung prayer, yung faith natin ay lalago at magiging matatag at malakas, magagawa rin natin palakasin yung ating mga kapatid. Naintindihan po. Kaya, dito, winarningan tayo ni Jesus o winarningan ni Jesus si Pedro na liligligin kayo ni Satanas na gaya ng pagliliglig sa trigo. So, balit, si Jesus ay nanalangin para sa kanila. Ganun din, sigurado na darating sa atin yung mga pagnanasa, mga kalayawan, iba't iba mga panunokso. Pero tinuturuan tayo ni Jesus kung ano yung dapat natin gawin. Naintindihan po. Kaya, kung ipag-pray natin yung ating sarili, pag-pray natin yung mga brothers and sisters, mapapalakas din natin sila. Hindi man natin sila directly may encourage, pero meron pong indirect encouragement. Alam niyo kung paano? Paano po? Sa pamagitan ng pag-pray. Kaya, yung mga prayer request po ng brothers and sisters, wag lang po ninyong baliwalain. Sa testimony, yes, nakikita ko po na meron mga nakikinig. Pero meron din na mga hindi. Minsan may mga nagkikwentuhan, minsan may mga nagtatawanan, may umiiyak na, tapos yung iba walang pakialam. Pasensya na, pero kailangan ko pong sabihin ito. Mamaya, hindi mo na alam na nahihirapan na yung kapatid mo, tapos ikaw, nakikipagtismisan ka pa, ano pa yung sinasabi mo. Tapos, minsan mas malakas pa yung boses mo kaysa dun sa nagka-testimony. Makinig po tayo. Kung hanggat maaari, pwede nyo po isulat po ninyo. Tapos pag-uwi po ninyo, isama nyo po sa prayer. Naintindihan po. Yung testimony natin ay nasa kalagitnaan ni Diyos. Kaya siya yung host. Hindi yung kwento natin, hindi yung tungkol sa kung anong meron sa akin. Siya yung host ng ating fellowship. Kaya maging mindful po tayo. Naintindihan po. Yung prayer request, yes, mahalaga. Para may pag-pray din natin yung brothers and sisters at may encourage din sila. Naintindihan po. Pwede natin sabihin, sister, alam mo, pinagpipray kita. Alam ko na mahirap yung kalagayan mo, pero sasama kita sa prayer. Yung mga brothers and sisters na maririnig po, yun may encourage po sila. Marami rin pong beses na meron din pong mga co-ministers ko rin yung nagsasabi rin po sa akin ito. Kahit hindi naman ako nagpi-prayer request sa kanila. Kaya, nagkakaroon po ako ng kalakasan na magpatuloy sa aking ministry. Pero ako lang ba yung nahihirapan? Bawat isa sa atin na nahihirapan. Pero ikaw, pag-pray natin yung isa't isa, yes, may encourage natin yung isa't isa. Naintindihan po. Kaya nga, yung Diyos nagpipray para sa atin. Ano tungkulin natin? Pag-pray din yung iba para, sabi dito, para palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sino po yung mga kapatid? Tignan niyo po yung katabi po ninyo. Baka hindi niyo po sila kilala. Sino ba yung sister kanina na yun? Sino ba yung brother na yun? Nagpipray request, umiiyak na. Kasi hindi niyo pa pala kilala, no? So, ayun. Bawat isa sa atin, napakahalaga na manatili sa ating faith o paninindigan na dapat nating gampanan yung ating tungkulin para hindi tayo mahulog dun sa mga pwedeng mangyari na mga panunokso ng time po nito. So, bago tayo magtapos, tignan po natin ito. Lucas chapter 12.
Lucas chapter 12, verse 35. Basahin po natin Lucas chapter 12, verse 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tikisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw. Sa pagbibigkis, nagiging handa tayo. At sa pagpapaliwanag ng ating ilaw, nagagayad natin yung iba. Natutulungan natin sila. Ito po yung gagampanan po natin sa huling mga panahon. Yung mga panahon na ito ay padilim ng padilim. Yung ating kalagayan ay pabigat ng pabigat. Pero para matulungan natin yung isa't isa, una, personally, kailangan maging ready. Mag-ingat at maghanda. Para kanino? Para lang ba sa atin? Para din sa ibang mga brothers and sisters. Naintindihan po. Kaya naman yung utos sa atin ng Diyos na sa mga huling panahon, darating yung mga kapigatian, darating yung mga kalayawa, yung mga panunokso. Pero dalawang bagay po yung dapat natin makaya. Dalawang instruction po yung binibigay sa atin. Una, mag-ingat. Pangalawa, maghanda. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na ito na binigay niyo po sa amin para makapag-aral muli ng iyong salita dito po sa Biblia. Aming naman na pag-aralan po namin ang instruction po ninyo sa amin para sa pag-iingat at paghahanda sa huling mga panahon. Naway tulungan niyo po kami na palagi po namin matandaan at maalala ang instruction po na ito upang hindi po kami mahulog sa iba't ibang mga panukson ng mundong ito, ni Satanas at ganoon din ang aming mga sarili. Alam po namin na marami pa rin kaming kahina at marami pa rin kaming kakulangan. Pero pakiusap aming Ama, patuloy niyo po kaming gabayan at patuloy niyo po kaming tulungan upang sa mga natitirang buhay po namin habang naghihintay sa ikalawa ninyo pong pagdating, ay magawa po namin na makakatanggap ng kapurihan bilang isang tapat at mabuting alipin. Tulungan niyo po kami at sa lamang po kami aasa at magtitiwala. Sa linggo po na ito, magsisimula na po yung aming Christian Living Seminar kasama po ng Sister Church ng Santa Rosa Church na Namyangju East Church. Aming Ama, pakiusap na sa pamamagitan din po ng iyong salita ay papahayag ay magkaroon po kami ng higit pang kalakasan upang magampanan po namin yung tungkulin na iniatang niyo po sa amin dito po sa lugar ng Santa Rosa. Alam po namin na biyaya ito para sa amin, kaya nawa, tulungan niyo po kami upang hindi po namin mapalampas. Maraming salamat po. Sa lamang po kami magtitiwala sa mga natitira po namin schedule para sa araw po na ito. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.